at hinandog sa kanila'y kalayaan ng kalooban. Ating ding pagmasdan ang kalikasan na sa ating paligid. Ito'y nilikha rin ng Diyos ng dahil sa pag-ibig. Pagkat kung atin lamang pakaiisipin, kailangan ng tao ay dito kukunin. Subalit ang tao'y hindi natutuhan ang wastong paggamit ng kanyang karunungan. Sa halip na pagyamanin itong kalikasan, ito'y kanyang winasak ng dahil sa kasakiman. Creation. Gaano man karami ang ating kayamanan, ito ay tiyak na iiwanan sa oras ng kamatayan. Ang tunay na kayamanan na hindi maiiwanan ay ang kabutihan sa ating kalooban. O aanhin pa ng tao makamit man ito ang mundo, kung mapapahamak naman ang kaluluwa nito. Mabuti pang mamulat sa tunay na kahirapan kung kakamti naman ay kaluwalhatian. Kung ating pong pagkaiisipin kung bakit ang tao'y madalas malihis ng landasin, pagkat ang hinahangad natin ay makalupang hangarin, udyok ng makamundong pagnanasa na nasa puso at isipan natin. Subalit ang Diyos ay sadyang matalino, sapagkat batid niya na sa mundo'y darami ang tukso. At upang may magamit na patnubay ang tao, 10 kautusan, banal na kasulatan, iniwan sa mundo. Subalit ang tao'y hindi pa rin inunawa aral at salita ng Diyos na sa aklat ay nakatala, at mas nahiligan ay gawaing masama, kung kaya't ang tao'y nawala ng pananampalataya. Subalit ang pag-ibig ng dakilang lumikha, sadyang walang maliw at walang kapara. Bugtong na anak ay isinugo sa lupa upang sa tao'y maging halimbawa. O ano itong hiwaga na ang Diyos ay nagkatawang tao sa katauhan ng Diyos na si Kristo. Subalit nang siya'y hatulan ni Poncio Pilato, kasalanan din ng tao ang naging krus ni Kristo. Sadyang ang mapalad ang sangkatauhan, pagkat pag-ibig ng Diyos ay walang hangganan. Subalit dapat din nating tandaan na ang Diyos ng pag-ibig ay Diyos na makatarungan din. Kaya nga mga kapatid, lahat ay gumising, pagkat ang mahalaga ang gawain. Pag-ibig sa Diyos, paglilingkod sa kapwa ay ating sundin, ating seryosohin, upang ang Diyos ng pag-ibig lahat tayo'y pagpalain. Thank